Hi guys, nandito na naman po tayo sa ating inaabangang teleserye ang Unikaya. At syempre, dahil tuloy ng inang po ni Jong itong si Hope at lumaki itong napakagandang bata, magalang at sa kabila ng lahat na binubuli siya ng kanyang kinakapatid na si Carnation at ng kanyang nanay, patuloy pa rin ito sa kanyang ginagawa ng pagtulong sa mga ito dahil sa kabila ng murang edad, nagagawa niyang magtrabaho at magkaroon ng maliit na income at binibigyan niya ito sa kanyang nanananayan, pero syempre kulang pa ito para sa nanananayan na kung kahit sinabihan niya ito na kailangan pa talagang magpursige itong maghanap ng trabaho. At ayun na nga, naging tour guide siya sa kanilang lugar at syempre isa siya sa pinakamabait na lugar sa pinakamabait na dalaga sa lugar nila at sobrang magalang sa mga nakakatanda. At kaya na-meet niya itong isang lalaki na kung saan biglang natumba ito sa harap niya na nakamotor at nung sinilip niya ito, okay naman at talagang nilapat niya pa yung tenga niya sa dibdib ng lalaki. Ngayon bigla itong napangisi at okay naman pala ito at sinabihan siya na gusto lang daw siya ni Hope kung kaya't ganun yung ginawa nito, kaya ang galit-galitan itong si Hope at doon ang umpisa yung pagkakilala nila ng lalaki. Ito namang si Dayan kung saan lumayo ito doon sa lugar nila, pumunta ito sa Canada para makalimot, pero syempre bumalik ito nung nalamang na milestone yung daddy at nagulat ang yung daddy sa pagdating ni Dayan at sinabi nito na parang hinihila siya pabalik doon sa lugar nila dahil parang hindi pa rin siya matahimik doon sa Canada kung kaya't gusto niya lang alagaan yung kanyang daddy sa Pilipinas. At syempre nagtanong-tanong pa rin ito tungkol sa case ng kanyang asawa kung ano ba talaga yung nangyari at laging pumapasok sa isipan niya yung anak niyang si Bianca at yung baby na nakikita niya doon sa presinto kung saan hawak-hawak ng lalaking nakasalubong niya na naalala niya yung baby niyang si Bianca nung maliit pa. At tanong si Bianca dahil sa gusto magkaroon ng extra income, pumunta ito sa resort kung saan pag-aari pala yun ng lalaking nakamotor. At syempre bago yun, parang biniro siya ng lalaki nung akala sinilipan siya ng lalaki nung naghihilamos siya doon sa gripo at para makaganti yung lalaki habang balak itong maligo, kinuha niya itong towel ng lalaki pati na yung damit at sinabi at inasal niya pa ito sabay bit-bit ng damit ng lalaki. At pagdating doon sa resort kung saan kinausap niya yung manager kasama yung kanyang kaibigan, sinabi sila ng manager na mayroon pa daw bakante kaya antayin na lang daw nila dahil kailangan sila ma-interview. Pero pagdating nung lalaking may-ari ng resort, bigla itong nakita ni Hope at inasal pa niya ito at sabay pinagtatawanan na hawak-hawak yung towel kung kaya't nagulat ang manager bakit kilala niya ito at bakit ganun yung ginawa ni Hope kung kaya't dahil kilala ng manager yung towel at tinakpan yung busing nila. At ito namang siya pala yung ngiti at tawa, pero nung sinabi ng manager na ito yung may-ari ng resort kung kaya't biglang tumahimik ito. At ayun na nga, sinabi siya ng manager na wala na siyang magagawa kung hindi siya matatanggap doon sa resort dahil ganun yung ginawa niya sa boss kung kaya't sinabi ng manager na ikaw nang bahala kung mausap dun sa kanya kung matatanggap ka niya, kung hindi di wala na ako magagawa. Kung kaya tayo na nga pumunta ito dun sa may-ari at kinausap niya ito, sinabihan siya nito na titingnan lang naman niya ito, pero umuwi siya na malungkot. Pag sunod na araw, bumalik ito dun sa lalaki at sinabi nito na sorry at gawin niya yung lahat para lang matanggap siya nito dahil kailangan niya talaga yung trabaho. Kung kahit sinabi ng lalaki na
titingnan niya daw ito at pumayag itong si Hope na kahit mag-start daw siya ng walang bayad o try out ng kahit ilang araw, kahit walang bayad, okay lang sa kanya kung kahit sinabi ng lalaki na okay. At yun na nga guys, dahil syempre may ibang trabaho itong si Hope bilang tour guide, kasama yung mga nagtutour dun sa lugar nila, nang biglang dumating itong lalaki na nakamotor at sinabi nitong bakit nandun si Hope, at sinabi ni Hope na nagpaalam naman siya sa manager niya na kung pwede daw aalis muna ito dahil meron itong extra work na gagawin, at pumayag naman daw ito. Tapos sinabi ng lalaki na okay lang daw pero kailangan pumunta siya doon at dapat sinabi ni Hope na dapat nandun din daw yung lalaki para makita nito yung performance nito. At ayun na guys, ito naman si Dayan, nakikipag unggahin sa mga kaibigan niya, nagtatanong-tanong sa mga kakilala niya kung ano ba talaga yung progress ng case ng asawa niya at bakit nangyari yun at bakit nandun sila sa lugar na yun. At ito naman si Lucas, sinabi niya sa kay Kara na talagang totoo na may human clone, kung kaya gusto niya mapatunayan ito dahil gusto niya para makita yung bata o yung baby na hawak-hawak ni Christian, at yun ang patunay na talaga may totoong human clone na nangyayari. At yun na guys, thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you, bye!